Hello mga ante. So for today's video, yes naman, gogora ako sa VRP kasama si Jazz. So ayan, nagpapaalam na si Belle. Love you daw, mami. Punta ako sa VRP para kunin yung result ng aking lab test. Diba? Walang suklay-suklay yan, sis. Ano na, itsura mo dyan. Dami kong tigawat, nakakaurat. Siya na naman kasama ko as usual. So, ayan na, nakarating na kami sa VRP. Ayun nga, kukunin ko kasi yung result ng lab test ko. Tapos, papabasa ko na rin kay Doc since today lang naman siya nandiyan. And kailangan ko na pumasok sa work. So, andito na kami. 5th floor. In 5, 4, 3, 2, 1. Oink. Diyan na kami. So, nakuha ko na pala yung result. Ito ipapabasa ko kay Doc. Waiting game na naman. At nababaliw na naman si Jazz. So, ayun na guys. Natapos na ang aking consultation at follow-up check-up kay Doc. New sets of lab test and medicine again. Medicines actually kasi ang dami. Ayan, tapos na kami. Lalabas na kami ng VRP. Didiretso kami sa Mercury para bilhin yung mga bagong gamot na naman. Ang saya-saya ng buhay. Siyempre, bago kami umuwi, bili muna daw siyang merienda. Nakakita siyang binatog. Yum, yum, yum. Siyempre, ako, kwek-kwek. Kain muna kami sa 7-Eleven. Diba? Hindi ko alam kung ano sinasabi niya dyan. Basta yan sa akin, kwek-kwek. So guys, nakauwi na nga ako ng yung electric pan namin, kala mo may barko dito sa loob ng kwarto. So nakauwi na nga ako guys. And ayun, share ko lang sa inyo kung ano ba talaga yung nakita sa akin. Kasi nung nag-start ako makaramdam ng mga sakit-sakit sa paa ko, ganyan, hanggang umangat na siya ng kamay. Dun sa doktor na check-upan ko ng mga ilang buwan na ba? 4 or 5 months. Akala, gout. Yun pala, sabi ng bagong doktor ko, guys, hindi nagkakagout ang mga babae. Sa lalaki lang yun. Kasi, sobrang daming sexual hormones ng babae. So, imposible tayo magka-gout. Pero, ayun na nga, related pa rin siya kasi arthritis pa din yung sakit. Ang problem is, kasi commonly, ang alam nating type of arthritis is yung pag tumatanda ka na, ang dami ka na mararamdaman sa kamay mo, paa mo, katawan mo. Yun lang yung alam natin. Pero, sabi ng doktor ko, there are 120 types of arthritis. And yung sa akin yung pinaka-worst. Dahil, unknown yung reason kung ba't siya nagtitrigger. And, ano pa ba? Sa dugo siya nangyayari. Ano siya? Ang tawag din doon, aside from RA or rheumatoid arthritis, is, ano kasing tawag doon? Autoimmune and inflammatory disease ng dugo. Sa dugo. Kasi sa dugo siya, guys, nangyayari. And yun, nakakalungkot lang kasi every morning, yung grabe yung atake, yung sakit ng kamay ko, both sides, mas lalo na sa paa ko. Umangat pa yung sakit, guys, sa tuhod. Sakit-sakit ng tuhod ko. So, for now, 2 weeks akong nag-steroid again, back to steroid again. Tapos, vitamin D3, calcium. So, may panibago na naman akong mga gamot para sa dugo. So, ayun guys, ang sad kasi sa very few or since very rare siya, parang lasma lang kasi isa ka doon sa very few na yun. Bali bali hindi ko na kailangang iwasan yung mga food na pinaiwasan sa akin nung unang doktor ko kasi nga guys, wala akong gout. So, gout bye. Pero still, kailangan kong maging healthy living pa din and then baguhin yung lifestyle ko. Ano pa ba? Ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo na may ganong klase ng sakit. And kapag di siya nakagapan, mas malala kasi yung pwedeng mangyari sa akin.
Pero syempre, wag na natin i-wish na umabot pa sa ganung point. Ang mahalaga na lang siguro sa ngayon is naagapan siya. But yeah, yun. Gusto ko lang ma-enlighten kayo guys na hindi porket arthritis, arthritis lang para sa matatanda. No. So, yung akin kasi, yun nga, doon ko lang din nalaman na merong 120 types of arthritis. And sa akin pa yung pinakamalala. Cute! Yun lang guys. So, maging lang tayo, healthy living. Kung ayaw nyo pang madedo, alam nyo yun. Tapos kung may mga nararamdaman na kayo ng mga sakit sa kamay, nangangalay, sa paa, magpa-check up na agad kayo sa doktor. Yun lang guys. Stay safe. Mwah.